nagbigay po ng reaksyon mga kababayan. Ito pong spokesperson or dating spokesperson tagapagsalita ni former Vice President Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Tama ba? Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Patungkol po dun sa isinuwalat ni Congressman Sandro Marcos mga kababayan. So ito i-play po natin. Pag-usapan natin ang isyong yan kasama ang senior lecturer ng UP College of Law at political analyst Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry. Welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Miss Nina. At sana hindi ka binaha. Ay, oo nga, pero nabasa ng ulan. Kasi grabe mga kababayan yung di lang natin napag-usapan kasi naging busy lang ako ng mga nakaraang araw. Yung ibinulgar mga kababayan ni Congressman Sandro Marcos, no? Kasi sa totoo lang ako naniniwala ako 100% dun eh. Dahil sa totoo lang mga kababayan, pag may lakad yung tatay ko, ako ang malimit kasama kasi nga panganay ako sa magkakapatid. At dito naman mga kababayan sa pangangampanya ni PBBM, kita naman natin kung sino yung malimit niyang kasama. Yung anak niya mga kababayan na panganay na si Congressman Sandro Marcos at yung sama ng loob. Ganun din mga kababayan. Sa amin ng tatay ko nangyayari yun na kapag masama yung loob ng tatay ko sa kanyang mga nakakausap, minsan sa akin niya kinikwento. O kalimitan nga mga kababayan, sa akin niya kinikwento. So ganun din, si Presidente mga kababayan, di niya may iwasan na maikwento yun mapakinggan yon ng kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. So ngayon yung sinasabi na paghiling mga kababayan ng Duterte administration kay PBBM, nag-anak kanila na yung SP, yung House Speaker, yung ES, mga kababayan, pati yung mga cabinet secretary, malaki ang posibilidad na totoo po yan. Kulang na nga lang patay na nila ang presidente para makuha nila yung posisyon. So ibig sabihin malaki din ang posibilidad na totoo rin yung kumakalat nung 2022 mga kababayan na term sharing na hinihiling ng Duterte administration kay PBBM kung sakaling manalo si PBBM sa pagka-presidente. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ilang taon pa lang na nauupo si PBBM bilang presidente, sobrang tindi na nung banat na mga kaalyado ni Duterte. Kasi nga, talagang gusto nila na makuha ulit ang kapangyarihan mga kababayan ng pamahalaan ng gobyerno ng Malacanang. Gusto nila sila ulit ang magpatakbo ng Pilipinas. Walang asawa. Walang sawa sa kapangyarihan. Itong gustong mangyari ng mga Duterte. So ngayon tuloy pa natin. Attorney Barry, isiniwalat ni Kong Sandro Marcos sa 4 alas na noong bago mag-2022 elections, no? Ito nga, may 3 opisyal mula sa nakaraang administrasyon na nagdemand umano ng mga probisyon at cabinet positions kapalit ng suporta. Gaano ka common at gaano ka problematic ang ganitong klaseng transactional politics bago pa man magsimula ang isang administrasyon? Well, hindi naman nakakagulat na sa anumang negosasyon between isang incumbent o outgoing administration at yung kandidatong posibleng mapusuan nilang suportahan, merong ganyang pakikipag-usap. Pero ang siguro medyo unusual o katakataka dito sa kwento ni Congressman Sandro Marcos ay na ito ay yung extent nung hinihingi ng kanilang kanegosasyon. Kung talagang lahat ng mga posisyon na yun ay aktual na hiningi ng mga kinatawan o representante ni dating Pangulong Duterte, mula Executive Secretary hanggang Senate President, hanggang Speaker, hanggang kung ilang pang cabinet position, halos wala na nga magagawa yung papasok na presidente kung gano'n. So ako ang nagiging... Tama mga kababayan, kasi ang gusto mangyari dito siguro ng mga Duterte, gawing puppet etong si PBBM. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi pumayag si presidente, nagagawin lang siyang puppet ng mga Duterte. Kasi nga, maliwanag naman ang sinabi ni PBBM hindi siya presidente ng kanyang pamilya, hindi siya presidente ng kanyang mga kaibigan, hindi siya presidente ng kahit na sino man. Kung hindi, presidente siya ng taong bayan. Presidente siya ng Republika ng Pilipinas. Sa madalit salita, kaya siguro binanata ng mga Duterte si PBBM dahil hindi nila mahawakan sa leeg si PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Malinaw dito, simula pa lang,
meron na talagang intensyon ang papalabas na Duterte administration na ipagpatuloy pa rin ang kanilang influence, ang kanilang kapangyarihan Tama. kung sakali mang mananalo ang Marcos sa pagkapangulo at susunod sa kanila. Kaya dati mga chismis na mga power sharing, kesyo bababa rin sa posisyon si PBBM at mag-giveaway kay VP Sara. May pinanggalingan yung mga chismis na ito. Tama. Former Kong Barry Gutierrez, bakit sa tingin ninyo ngayon lang lumabas ang kwentong ito mula kay Congressman Sandro? Ano naman kaya ang magiging political impact ng paglalahad na ito sa kasalukuyang lamat at hidwaan sa pagitan ng unit team? I mean, what's new? Kung tingin ko, siyempre, yung bagay na yan, hindi mo naman gustong ipangalandakan sa simula. Tama. Kasi kahit pa paano, una, tingin ko, isang meeting to na nangyari in confidence, kaya posibleng ang isang dahilan bakit hindi nilalabas dahil, di ba, respeto rin doon sa kanilang mga kausap nung panahon na yon. Pangalawa, at ito tingin ko, ito yung political reason na mas mabigat, hindi rin naman magandang refleksyon para dun sa unit team. Nalalabas na simulan-simula pa lang, meron ng mga ganitong usap-usapan na lumalabas. Oh. At hindi pala totoong buong pusong nagkakaisa ang Kasi sa totoo lang mga kababayan, talagang una pa lang naman, bago pa lang tumakbo si PBBM, nung nababali-balitaan na ng mga Duterte na malaki ang posibilidad na manalo talaga si PBBM sa paparating na eleksyon noong 2022 mga kababayan, talagang inupakan na agad mga kababayan ni Duterte etong si PBBM. Kaya nga nung in-interview siya ni Banat Bay, kung matatandaan nyo yon, di ba ano ba yung ginawa nitong si Banat Bay mga kababayan? Nung in-interview niya si Digong, di ba tinawag nilang weak leader? Etong si Presidente mga kababayan, tinawag nilang mahina, may bagahe. Una pa lang yun hanggang sa nagpatuloy yun. Kung tutusin, hindi naman sinuportahan talaga ni Duterte si PBBM. Nagkataon lang talaga mga kababayan na malakas si PBBM sa publiko, malakas si PBBM sa taong bayan. Kaya talagang etong si Sara dumikit na po agad dito kay PBBM. Kung tutusin, si PBBM pa nga, yung mga Marcos loyalists pa nga ang nakatulong ng malaki dito sa pagkapanalo ni Sara Duterte. Dahil yung mga DD shit naman, hindi naman talaga sinuportahan ng buo si PBBM nung panahon ng 2022 election. Dahil nga, karamihan dyan, nag-Isko Sara, nag-Lenny Sara, nag-Ping Sara, at nag-Manny Sara mga kababayan nung panahon na yun. Hindi talaga solido na bumoto yung mga DD shit kay PBBM. Nagkataon lang talaga mga kababayan na malakas sa mga Marcos loyalists, kaya po nanalo ang ating mahal na presidente. At maliwanag din naman na kaya nanalo si Sara Duterte ay dahil full support yung mga Marcos loyalists na ibinoto siya noong 2022. Anyway, tuloy pa natin. Kampo ng Marcos at Duterte maski nung panahon ng eleksyon at ganun palang kaaga, nagkakaroon na ng mga ganitong klaseng efforts na i-ensure na yung hatian ng poder. Tsaka yung si Robin Padilla, kung hindi lang naman nakisaling pusa yan sa unity mga kababayan, di naman susuportahan yan ng mga Marcos loyalists. Dahil kung hindi naman sinuportahan talaga yan ng mga Marcos loyalists, laglag ang kandidatura ni Robin Padilla. Diba? Lalo na kung nalaman pa natin na bobo pala yan, una pa lang. Ay hindi lang basta ipagpapaubaya sa kung sino ang mananalong Pangulo. Pero bakit lumabas ngayon? Tingin ko sa puntong ito, hindi na sikreto na nagkahiwalay sila. In fact, ito nga sinabi ni Congressman Sandro Marcos na ito, nakapagbibigay ng mas malinaw na konteksto kung bakit kasing aga ng 2023 pa lang, halos lagpas isang taon pa lang pagkaupo na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte, nagsimula na yung hidwaan sa pagitan nga nitong so-called unity team na ito. At hindi ka magugulat kung simula pa lang meron ng ganitong klaseng usapan. Meron ng ganitong klaseng attempts yung Duterte camp na agawin ang kapangyarihan kahit na ang mauupong Pangulo ay si Bongbong Marcos, ay hindi katakataka na nauwi nga
sa isang full-blown na pakikipagbakbakan na sa politika at pagkadurog ng unity team na binuo nung kampanya. Yan din ang isang malaking posibilidad mga kababayan kaya nagkaroon ng matinding hidwaan. Ang tawag dito, itong kampo natin mga kababayan sa madalit salita at yung mga didishit na bonak. Kasi nga bukod sa magnanakaw, itong si allegedly itong ating Vice Presidenting Bangag, mga kababayan, maliwanag pa lang na una pa lang gusto na nilang nakawin, kuhanin ng sapilitan yung posisyon ng presidente kay PBBM na siyang iniluklok ng taong bayan. Naalala ko nga, di ba, may hinihinging cabinet position si VP Sara pero hindi binigay sa kanya, kaya naggalit. Yes, yung DND. Yung DND, mga kababayan. Hindi talaga ibinigay kay Sara Duterte yan dahil maliwanag na kapag si Sara Duterte ang napalagay dun sa posisyon ngayon ni Secretary Gibu Chodoro, wala namang ibang gagawin yan kung hindi magbigay ng information sa China mga kababayan at walang ibang gagawin yan kung hindi ipagtanggol ang China. Galit siya doon, gusto niya parang sa defense, di ba? Nilagay siya sa DepEd. Kaya isa siguro yun sa mga hudyat ng talagang pag-breakdown ng relationship nung dalawa. Pero siguro speaking of unity, nakita natin recently nag-post si First Lady Liza Marcos ng picture kasama si Chris Aquino at ang kanyang mga anak na si Bimby at saka sino nga ba yung isa niyang anak? Si Josh, 'di ba? Nagbigay ng cake kay First Lady, no? Ano naman kaya ang implikasyon nito, attorney? Mukhang mas sila pa ang united kaysa sa ang nangyayari ngayon. Unang-una, si Ms. Chris Aquino naman, hindi naman politiko diba? Parang, of course, napaka-prominente siyang membro ng Aquino family at alam naman natin yung kasaysayan sa pagitan ng dalawang pamilyang yan. Pero ako tingin ko, huwag naman natin bigyan ng dagdag na kahulugan yung mga ganyang gestures of goodwill. Posible namang ano lang yan. Talagang gano'n lang. Nagmamagandang loob. At despite yung shared history nga nitong dalawang pamilyang ito sa pamilya, may effort na yung at least yung sa personal na level ay magkakaroon ng konting kapayapaan at konting kaso. De, tsaka yung pakikihalubilo naman ni First Lady sa mga Aquino, mga kababayan, wala namang kinalaman sa politika yan. Talagang mabait lang talaga itong First Family, mga kababayan, at hindi na po nila tinitingnan yung past. Ganun lang kasimple ang paliwanag po dyan. Nagkataon lang na binibigyan kasi ng kulay nung mga DD-shit, mga kababayan, yung ginagawang kabutihan ng First Family. Sunduan. Na tama naman. Dapat naman kasi sana talaga, ideally, ang ating mga debate at hindi pagkakasunduan sa politika ay hindi tumatawid sa personal. Pero lagpas doon, tingin ko hindi naman tuhudyat ng panibagong alyansang politikal, at least sa puntong ito. Oo, kasi 'di ba, baka may mas malalim na political optics ito Hindi mo na masabi ngayon, 'di ba? And the fact na she posted it 'di ba? Sa gitna ng lahat na ito. Pero eto pa, dami kasi nangyayari kahit na walang impeachment. Kaya yung pag-alis sa bansa ni Senator Lauren Legarda at Representative Leandro Leviste sa gitna ng investigasyon ng Ombudsman tungkol sa kanilang multi-billion peso solar projects. At sa Eto, speaking of Leandro Leviste, grabe pala mga kababayan. Pati pala si Presidente, target din ng honey trap, no? Kasi sabi po dito sa Abante, basahin po natin PBBM target siraan sa Bugaw modus. Eto, basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, naniniwala si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag na hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang miyembro ng gabinete ang target siraan ng tanim. Pok. Skandal, kundi pati na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Matibag, maaaring hindi lang kay Recto nakatuon ang nabuking na plano na i-frame up ang kalihim sa mga escort girl dahil kung nagtagumpay umani ito ay madadamay din ng imahe ni Pangulong Marcos. Sabi dito ni NBI Director Melvin Matibag, hindi may kakaila primus inter pairs ang ating Executive Secretary
is the little president. So anything that will create a black eye or as stigma to the executive secretary will also somehow affect the inter-administration. Kaya yon ang tinitingnan nating anggulo paglalahad ni NBA chief. Sabi pa dito mga kababayan, matatandang ipinasampina ng NBI sina Batangas, Representative Leandro Libiste at dating Negros Oriental, Representative Jacinto Paras noong Huwebes, Agosto 6 pero wala ni isa man sa kanila ang humarap. Pero di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo, sinabi ni Paras, nahaharapin daw po niyan pero hindi naman po nila hinaharap. Ano po, so sumadalit salita, yung mga sinasabi nila publicly, for media lang talaga. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. Sabi pa dito na pag-alaman naman ni Matibag na si Libiste ay umalis sa Pilipinas patungong Hong Kong noong Agosto 2. Nang ibang bansa rin, ang ina nitong si Senator Loren Legarda sakay ng ibang flight. Pawang mga abogado lamang ni Libiste at Paras ang nagtungo sa NBI kung saan hinihingi umano ang mga ito ng affidavit ng mga bugaw pero hindi ibinigay ni Matibag. Sabi pa dito mga kababayan, makakapagtahi sila ng storya at alibay. Suspetsa ni Matibag. Kumpiyansa si Matibag na malakas sa mga nakalap nilang ebidensya para makasuhan si Libiste at Paras. Pati ang 4 na abogadong bumalangkas ng script nang sabihin ng mga escort girl para i-frame up umano etong si Recto mga kababayan. Illegal yung ginawa nilang illegal yung mga ginawa nila. Kailangan may pananagutan kasi kaya ako masasabi na ganito, I think I have enough evidence to file charge against the individual na involved dito, DN po ni NBI Director Melvin Matibag. Biruin nyo mga kababayan na pati si Presidente target pala nasiraan mga kababayan nitong tanim pepe ni Libiste mga kababayan at saka nitong sinaparas. Anyway, tuloy pa natin. Ng NBI, no? Para sa inyo po, bagamat walang hold departure order laban sa kanila, anong ibig sabihin ng ganitong pag-alis sa paningin ng publiko at ng korte? Yung sinasabi nyo, Miss Nina, hindi may iwasan na ang ordinaryong mamamayan na nagsusubaybay sa mga balita at sa mga nangyayari ay magtatanong kung meron bang kinalaman itong biglaang pag-alis na ito dito nga sa mga kasong hinaharap ni Congressman Libiste. Kasi parang napaka convenient naman nung timing. Na sabay na kasunod halos nung pag-announce nitong ganitong klaseng investigasyon at posibleng pagpa-file ng mga kaso ay bigla na lang silang aalis sa pareho. At sa aking pagkakaintindi hanggang ngayon, hindi klaro kung meron ng schedule na pagbalik. Lalo na sa panig ni... Hindi pa talaga klaro mga kababayan kasi wala pa tayo nababalitaan kung kailan babalik itong si Congressman Leandro Libiste. Senator Legarda dahil alam naman nating lahat, gitna ngayon ng impeachment trial. At ini-expect natin na bawat senador na kayang magpunta ay dadalo doon given na napakahalagang responsibilidad dito sa ilalim ng ating saligang batas. So, hindi kataka-taka na ito ay magbubunga ng spekulasyon, pero sa dulo, wala tayong magagawa kundi hintayin kung mahahaba na ba at tuluyan ng hindi mo na uuwi o talagang nagkataon lang na ito ay nangyari pagkatapos nga nitong pagkaka-announce nitong mga investigasyon at posibleng pagkakaso kay Congressman Leandro Libiste. At para lang mabigyan naman natin ng patas, naglabas ng payag si Senator Legarda na nakabakasyon siya sa ilalim ng medical leave. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin yung timing talaga eh. 'Di ba, biruin nyo, umuugong yung plunder na posibleng isampa dito sa Magnanay mga kababayan. Tapos biglaan yung pag-alis nila papuntang ibang bansa tapos wala pang katiyakan kung kailan babalik. So hindi talaga may iwasan na isipin na mga kababayang Pilipino po natin na ito talagang purpose ng pag-alis nila para tumakas mga kababayan o pagtaguan etong kanilang kakaharapin na matinding problema mga kababayan, lalo na yung issue ng plunder na tinitingnan ng ombudsman na pwedeng isampa
dito po sa Magnanay, mga kababayan. Ano po, dahil nga doon sa Bilyones na solar business na ikinukonekta dito po kay Leandro Libiste. So ngayon tuloy pa natin. Habang pumunta ng France. Sa France. Medical leave nga daw. Oo, sa Pero France. ang napansin ko lang doon sa kanyang statement, hindi niya kinlarify o kailan siya balak bumalik. Bumalik. At tingin ko yun yung tanong ng madaming tao. Eh. I mean, madali namang magbigay ng paliwanag. Umalis ako dahil ito ay medical leave. Pero ang tanong yata ng madaming mga kababayan natin ay, kailan nyo balak bumalik? Yon. Oh, 3 to 5 days daw, Attorney Barry. And Yeah. ano Tingnan na, natin. lumipas na. So, dapat nakabalik na siya, actually. Oo. And so, yan ang aabangan natin no, sa impeachment, ano, kung mag-no-show pa rin siya o lilitaw na. Well, Lalo na kung mag-resume na ang impeachment Yes. this week. Di Ah. ba? Oo. yes, maraming salamat. De, pero kanina parang wala pa si Senator Loren Legarda. Nakita nyo ba kanina? Kasi parang hindi ko nakita eh. Parang hindi ko nakita kanina eh. Kaya parang wala pa. Etong si Senador Loren Legarda. Ano po? Anyway, mga kababayan, ito maliwanag naman yung mga sinabi dito ni Attorney Barry, mga kababayan, na kung saan talagang yung isiniwalat ni Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, malaki ang posible na talagang totoo po yan. Dahil nga, hindi naman talaga mawawala yung mga kondisyon kapag may humihingi ng suporta, mga kababayan. Halimbawa, may humihingi ng suporta ni I Love You BBM o ni Irmac. Ito na lang, kay Ma'am Lokring. Halimbawa, hinihingi ko ang suporta ni Ma'am Lokring. Kung si Ma'am Lokring may personal interest, mga kababayan, syempre ilalatag din niya yung mga kondisyonis niya kapalit ng suporta. So malaking posibilidad na ganun din ang ginawa ng Marcos administration. At ngayon, nung hindi na magkasundo, mga kababayan, talagang siniraan ng mga Duterte etong si PBBM. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa mga topic po na pinag-usapan po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po sa mga isyong ito na tinalakay po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito.